Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat kung saan man kayo naroroon. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Marahil ang iba sa inyo ay na-curious sa title natin at ang iba ay hindi na nagtataka at kilala na talaga si BJ. Ganun pa man, hindi tayo nagko-content nang hindi nagre-research at hindi nag-o-observe na mabuti. We always base on facts and good observation. Pero kung mahina ang critical thinking na nakikinig dito, hindi talaga makakasunod at hirap na unawain ang ipapaliwanag ko dito. Natawa ako dito kay Jose, inakusahan akong deceiver. Ang lakas ng loob, gayong siya naman talaga ang deceiver at kaya kong patunayan yan. Dahil hindi lang walang utang na loob, manggagamit at mapanira at mapanlin lang itong si Joseph Sangrio. Kaya tapusin ninyo hanggang dulo itong video dahil ilalatag ko ang lahat ng evidence na magpapatunay ng katauhan ni Joseph Sangrio. Itong video ay para maging aware at makapagdesisyon ang mga naguguluhan pa kung dapat ba talagang suportahan itong reactor at charity vlogger na ito. At para sa mga generous na sponsors na maging matalino at maingat sa paglabas ng inyong pinaghirapan na pera dahil ang maingat na pagsusuri ay makakatulong sa inyo sa tama at matalinong desisyon. Dahilan kung bakit nasabi nating deceiver si Jose ay hindi dahil sa ating opinion lamang, kundi dahil sa information at mula na rin sa bibig na nanggaling kay Jose, na nagpatunay na siya ay deceiver at nilinlang niya ang viewers para makahakot ng views at para magpaawa sa mga generous na sponsors, para madagdagan ang pangpagawa niya ng bahay na hindi niya na pinaghihirapan. Konting drama, magandang script at konting parinig, ang malambot at maunawain na puso at mga generous sponsors ay mahuhulog na sa bitag ng mapanlinlang at tuso na tulad ni Jose. Ang panlilinlang ay gawain na hindi katanggap-tanggap. Galit na galit tayo sa mga corrupt politicians na niloloko ang taong bayan. Pero kahit lantaran na ang panloloko nila, sinusuportahan pa rin sila ng ilan. Walang pinagkaiba yan sa mga charity vlogger na katulad ni BJ. Nalantaran na at proud pa sa ginawa pero still marami pa ring nagpapaloko. Alam ko na ang magiging response ni BJ kapag nireactionan niya ang video na ito, na idadivert niya ang issue kay Tekram. Kaya nga inuna ko munang ipakita sa inyo ang tunay at huwad na charity vlogger doon sa content ko last week. At mayroon pang mga susunod. Pero dahil nga gustong gusto ko talagang i-content itong pagiging deceiver ni BJ, kaya ito muna ang sinunod ko. Marami pa tayong naka-line up at marami pa akong gustong i-content. Pero dahil nga sa kabisihan, kaya pasensya na kung nabibitin kayo. Pero gagawa tayo ng content at least once a week. Anyway, balik tayo sa issue ni Jose sa pagiging deceiver. May mga nagsasabi at yung iba ang alam, ang bahay ni Jose ay pinagawa ni Kalingap at ng mga sponsors. Pero iyan ay itinanggi ni Jose dito sa video na ipapakita natin. Dahil ang katotohanan, nabuo ang bahay ni Jose dahil sa panlilinlang. Ang information na yan ay maririnig ninyo mula rin sa bibig ni BJ. Anyway, papakinggan muna natin paano ba nagkaroon si Jose ng bahay at paano ba nakilala si Jose dito sa social media. Kasi nagsisimula pa lang kami. Binuo ko yung kami. Pinakilala ko sila. Ayan, Brother Jose, ako nagpangalan sa kanya. Kasi mga kalinga, pag nagbablog ako, ayoko po nung kumaga ako lang yung nasa akin lang yung attention. Gusto ko rin silang sumikat. Ayoko na ako lang yung bida. Kaya yun, pinakilala ko siya si Mr. Benteboy. Ako rin nagsabi sa kanya yan, nagtawag sa kanya. Brother Jose, ayan. Katulad ni Dave, nakilala si Dave dito sa social media dahil kay Tekram. Pero nung nakilala na at nagkaroon na ng sponsors, lumaki na ang ulo, ayaw nang magpasakop at minasama ang pagdidisiplina. Ganun din si Jose, nakilala siya dito sa social media dahil kay Kalingap Rob. At hindi lang siya basta pinakilala sa mga viewers at sa mga sponsors, kundi ginawa pa siyang staff na may sweldo every month na 10 to 15K. Jean, una, may sweldo ka kay Kalingap Rob. Oh, magkano sweldo ko doon? Tanungin mo?
Tatanungin mo ako, 10,000, 15,000, depende kung malaki ang kinikita ni Kuya Bal. Imagine 10 to 15K ang sweldo niya every month kay Kalingap Rab. Ano ang ginagawa ni Jose bilang staff sa Kalingap? Kundi sumama lang kay Rab, mag-scout, magmukbang at humawak ng page ng mga sponsors. Tapos kumikita siya ng 10 to 15K a month. I'm not sure kung 2020 siya nag-start or 2021. Ngayon, ano ang point ko dito? Alam nyo ba na ang salary sa Bicol or sa Region 5 during that time ay 365 per day only. At na-approve lang ang 395 noong 23rd of October 2023. So ibig sabihin, during that time na pinapasweldo siya ni Kalingap Rab ay nag-a-average ng 454 to 681 pesos per day. Kumpara sa mga empleyado na nasa private sector na ang minimum wage ay 365 lamang during that time. Tapos pinayagan gumawa ng charity vlogging. Tapos naging beneficiary. Parang baligtad yata ito. Una muna yung naging beneficiary. Tapos pinayagan gumawa ng charity vlogging in the end. Yun yung nangyari. Kahit bali-baliktarin yan tatlong yan, still, iyan ang ginawa sa iyo ng Kalingap. Ang mga tao at grupo na nagbigay sa iyo ng oportunidad kung paano ka makilala dito sa social media. Hindi lang oportunidad, kundi nagbigay sa iyo ng trabaho na ang sweldo ay higit pa sa minimum wage. At naging beneficiary ka. Ang nakakalungkot nga lamang, ito ay balot ng panlilinlang. Ang isa lamang katanungan natin dito, sino kaya ang nagbigay ng idea or nagbigay ng script para malinlang ang mga manunood patungkol sa pagiging beneficiary nitong si BJ? Ipe-play natin ang video at susuriin natin si Kalingap Rab nga ba o si BJ ang may idea ng script na ginawa nila para humakot ng views at sponsors. Hindi na tanong kung ito ba ay panlilinlang dahil malinaw na panlilinlang ito. Ang gusto lang natin na malaman ay kung sino ang gumawa ng script at kaninong idea ang panlilinlang na ginawa nila para humakot ng views at ng sponsors. Ako nagbibiro, kaya ang sabi ko nung sa kanya, ako magmamanage ng pagpapagawa ng bahay, total naman ay utang ko yan. Pero yan yung palalabasin natin na bigay mo. So malinaw na nilinlang nila ang viewers at mga sponsors. Kasi nga, ang pinalabas nila na iyon ay bigay ni Kalingap Rab. Malinaw na panlilinlang, pero ang hindi malinaw kung kanino nanggaling ang idea kay Kalingap Rab ba o kay Jose. Pero base sa aking opinion at obserbasyon, ito ay mataas ang probability na nanggaling ang idea kay BJ. Dahil una, base na rin sa salita ni BJ. Ako nagbibiro, kaya ang sabi ko nung sa kanya, ako magmamanage ng pagpapagawa ng bahay, total naman ay utang ko yan. Pero yan yung palalabasin natin na bigay mo. Okay? Pangalawa, ang mga tuso na nangungutang ay laging may magandang idea para sila ay mapautang. At kung binigay ni Jose yung idea na pautangin siya pero papalabasin nila na bigay ni Kalingap Rab, so ibig sabihin parang magiging maganda yung imahe ni Kalingap Rab sa viewers. At syempre dahil magiging maganda ang imahe ni Kalingap Rab, pauutangin niya si BJ para na rin makahakot sila ng maraming views at maraming sponsors. Ngayon, kahit sino pa sa kanila ang nagbigay ng idea na yan, iyan ay malinaw na panlilinlang sa viewers para lang pukawin ang puso ng mga sponsors na magbibigay din. A very bad idea to engage to that kind of agreement. Kaya wag na wag kayong papasok sa ganyang panluloko, lalo na kung ang ugali ng isang tao ay tulad ni Jose, dahil asahan nyo na kayang-kaya niyang gamitin ang sitwasyon na magiging pabor pa rin sa kanya. Pero huwag kang maging proud dyan sa revelation at information na yan ay utang at bibigay sa'yo. Dahil dyan, pinatunayan mo lang na ikaw ay isang manggagamit. You compromise and agreed sa isang kasunduan na mali. Sa halagang 100K na uutangin mo, ipinagpalit mo ang dignidad mo sa isang kasunduan na alam mo namang mali. Lumabas na lalo na ikaw ay manggagamit at mapanlinlang na tao.
At pagkatapos magsasalita ka sa social media at sasabihin mo ang katotohanan, pero kung tutuusin, ikaw ay isa sa primary person na gumawa ng mali. At dito sa video mo noong 9th of March 2022, masyado kang madrama na para bagang aping-api ka. Pero kung i-analyze talaga natin ito ay bunga lamang ng kanyang desisyon sa pagpasok sa maling panlilinlang sa tao. Kung papanoorin nyo ang video na yan, para siyang napakaamong tupa na para bagang aping-api. Maging lesson ito sa lahat, huwag kasi kayong papasok sa isang kasunduan na alam nyo namang mali. Dahil kapag lumabas ang katotohanan, hindi maaring hindi kayo masasaktan sa kasinungalingan na ginawa ninyo at panlilinlang sa inyong mga manonood. Kaya kung susuriin ninyo ang issue na ito, si BJ ay hindi biktima. Ito ay bunga lamang ng panlilinlang nila sa kanilang manonood. At si BJ ay hindi biktima sa issue na ito dahil siya ay primary person sa panlilinlang na ginawa nila. Hindi siya pinilit, may choice siya na tanggihan yung script na yon. Kung si Rob nga ang may idea o gumawa ng script na sinasabi niya. But if the idea comes from Jose, he manipulated Rob para lang makautang ng 100k. Iyan pa lang ang hindi malinaw sa ngayon, pero ang malinaw, ang ginawa nila ay panlilinlang sa kanilang viewers. At dahil sa kadramahan mo dito sa video na to, at matagumpay mong nakuha ang loob ng mga sponsors, kaya kahit wala ka na sa kalingap, maging ang balkonahe mo ay natapos sa tulong ng mga sponsors na na-manipulate mo. O baka i-divert mo na naman ang issue kay Tekram imbis na mag-focus ka na sagutin ang mga sinasabi ko dito. Dahil si Tekram ayun patuloy na tumutulong at wala siyang problema sa mga beneficiaries niya maliban lang kay Dave na takot humarap sa manalastas at isolve ang kanyang problema. At ikaw naman, kahit hindi mo alam ang issue, sinamantala mo ang issue ni Tekram at Dave para makabalik ka sa social media. Sumausaw ka sa issue hindi dahil gusto mong ipagtanggol si Dave, kundi gusto mong i-release ang galit mo sa nakaraan na para sa iyo ay hindi pa tapos, pero ginamit mo si Dave para makabalik sa social media at charity vlogging. Pangalawa, makuha ang mga Genesis sponsors na sumusuporta kay Dave, and you successfully done that. Kaya nga may bago kang upuan at laptop dahil kapapanira mo kay Tekram, dahil nakuha mo ang loob ng mga sumusuporta kay Dave. At huwag kang magyabang at proud na sabihing naiinggit kami dahil kaya naming bumili niyan. At lalong-lalong hindi ako magpaparinig na katulad ng ginagawa mo sa mga followers at viewers mo na palagi nagpaparinig kaya ka nabibigyan. At mas masarap sa pakiramdam na kapag ka ang bagay na nagkaroon ka ay galing sa pinagtrabahuhan at pinaghirapan mo at hindi galing sa mga parinig lamang. Sa tingin ko maganda rin yung nangyayari na nababalikan to kasi sa mga isipan ng mga basher ko, sariwang-sariwa pa yan. Paniwalang-paniwala pa rin sila dun sa mga nakaraan. Ito, at least kahit papano, nabibigyan ko ng linaw. Nabibigyan ko ng linaw. Maraming salamat sa information, BJ, at nabigyan mo ng linaw na talagang ikaw ay isang manlilinlang. At isa pa, napatunayan ko na hindi naman talaga main reason nitong si Jose, si Dave, kundi may unfinished business pa ito na gusto niyang balikan at ginamit niya lang talaga si Dave as a stepping stone para makabalik sa social media, para mabalikan niya ang mga nakaraan at para linawin niya na utang at hindi bigay ang 100k, at iyon ay pinalabas lang nila na bigay ni Kalingap Rob. At tama na naman ako na nilinlang nila ang viewers to gain views and to gain the sympathy of the sponsors. Okay. Imagine daw, ano to? Wait. Ang kinikita mo sa YouTube para ipagawa ang bahay mo. At yung mga binibigay naman ng sponsor, dapat hinayaan mo na lang na ibigay sa mga karapat-dapat. Hinayaan ko na daw na ibigay sa mga karapat-dapat. Ano magagawa ko kung gusto sa aking ibigay?
Kasi nga, kaya ka binibigyan dahil nagpaawa ka, dahil nilinlang ninyo ang mga viewers. Kaya yung mga generous na malalambot ang puso, talagang bibigyan ka dahil nilinlang mo sila. Ano magagawa ko? 'Di ba? Kailangan ko naman talaga na tumanggap rin Kailangan mong tumanggap, gayong mayroong kang trabaho at nakautang ka kay Rab. Tapos papalabasin nyo pa na bigay ni Rab, nagpapaawa ka? Kaya naman pala bibigyan ka dahil nagpaawa ka, BJ. At ang kapal ng mukha mo na sabihin kailangan. Kailangan ba talaga? O ganid lang talaga? Sumusweldo ka ng 10 to 15K a month. Ang lakas ng katawan mo para magtrabaho. Wala kang sakit. Hindi ka naman nagugutom, napakadali mong makautang ng 100K. Alam mo ba na hindi madali ang makahiram ng 100K? Pero nagawa mo pang magpaawa sa viewers sa pamamagitan ng panlilinlang. Kasi magkano lang naman yung 10,000 sa isang buwan? Magkano lang naman yun? Pasalamat ka may nagpasweldo sa iyo ng 10 to 15K a month. Dahil kung magtatrabaho ka sa private sector na may minimum wage na 365 a day, sa loob ng isang buwan, papalo ka lang ng 8,030 a month. At depende pa yan sa qualification mo at sa tinapos mo. Kaya kung hindi dahil sa kalingap at sa kamag-anak mo sila, hindi ka kikita ng 10K to 15K a month. Ano ba ang qualification mo, Jose, para maliitan ka sa 10K to 15K a month? Lilinawin ko ha, hindi ko minamaliit o hinahamak ang natapos ni BJ at ang qualification niya. Ang gusto ko lang ipunto dito, masyadong mataas ang tingin ni BJ sa sarili niya para maliitan sa 10K to 15K a month. Pero hindi dahilan na dahil maliit ang kinikita mo ay manlilinlang ka na ng kapwa mo para kaawaan ka at bigyan ka ng mga sponsors. Dahil mas madali naman talagang tumanggap kesa ang paghirapan mo, ang bawat sentimo nakikitain mo. Tapos, ano magagawa ko kung may nagpapadala sa akin ng Nagpaawa ka kasi at nilinlang mo sila, kaya papadalhan ka talaga. Pero kung susurveyin po ninyo, balikan po ninyo yung vlog ko dun sa bahay, dito. Limited lang po yung nag-sponsor nun kasi nga ilang videos lang yung pagbabalik dito ni Kalinga Prab nun. Hindi na po yung na-vlog. Lahat na po ng lahat na po ng improvement dito sa bahay ay sarili ko ng effort galing na po sa channel ko. Imagine, may sweldo ka na, mayroon ka pang channel, tapos tatanggap ka pa sa mga sponsors. Dahil nga, kinaawaan ka, dahil pinalabas nyo, bigay ni Kalinga Prab. Galing na po sa sweldo ko. Tapos meron lang pong isang sponsor na dating ay kumalaban din sa akin, yun si Tita Malu, nag-sponsor ng bintana, pinto, etc. Etc. So, ibig sabihin madami, pati pinto at bintana, donasyon pa rin ng isang sponsor. Gayong meron ka ng sweldo at meron ka pang kinikita sa channel mo. So wala na kaming problema nun ni Tita Malu. Wala nang problema. Nagkaayos na kami, nagsorry na siya sa akin. Imagine, sa kanya pa nagsosorry ang isang sponsor. Ano kaya naging problema nila at kinakailangang mag-sorry ni Malu dito kay Jose? Anyway, kung ako yung si Malu, tapos nagkaroon kami ng problema at sa tingin ko'y ako ang may problema, siguro magsosorry lang ako pero hindi na ako magbibigay ng pera dito kay Jose. Nagka-okay na kami, wala nang problema. Tapos sasabihin mo, imagine, ibigay ko na lang. Wala tayong magagawa, gusto sa akin ibigay . Wala talaga kami magagawa dahil sobrang lambot ng mga puso ng mga sponsor mo at nagagawa mo silang mamanipulate. Dahil kung tutulong ako, mas tutulungan ko ang kapamilya ko o yung mga taong walang kakayahan talaga na magtrabaho, yung mga may sakit, yung matatanda na inabandona ng kanilang mga anak, o yung mga wala talaga ng kakayanan na magtrabaho. Pero kung tutulong ka sa ganitong klase ng tao na sumusweldo ng 10 to 15K a month, tapos gumagawa ng content at sumusweldo sa YouTube, abay mag-isip-isip naman kayo mga sponsors. Abay ini-spoil nyo na yung taong katulad nitong si Jose. Parang si Dave, 18 years old na, may kakayanan ng magtrabaho, nasa hustong edad na, tapos bibigyan nyo ng pera, tapos pabaka-bakasyon, tapos kayo hirap na hirap sa pagtatrabaho.
at iniwan nyo ang pamilya ninyo sa Pilipinas para lang kumita sa ibang bansa. Tapos ibibigay nyo lang sa isang tao na ayun, tumataba na dahil sa kakakain, walang exercise, hindi nagtatrabaho, para relax-relax lang. Tapos yung kahit na nanay na niya, hindi pa niya matulungan. Mabuti na lang talaga na i-transfer ni Tekram yung pera ng mga sponsors sa account niya dahil kung hindi, baka nalustay na lahat ang pera na pinaghirapan ng mga sponsors. Anyway, BJ, kung gusto mo ng debate patungkol dyan sa 2.7 million na sinasabi mo, magdebate tayo. Babalik muna ako dito sa content ko sa iyo. Kung kayo yung nasa sitwasyon ko, tatanggapin mo yun, di ba? Humanap ka pa talaga ng kakampi? Ang sagot, hindi. Hindi ko tatanggapin dahil kung kumikita naman ako ng 10 to 15K a month, tapos kumikita ako sa YouTube dahil sa mga content ko, tapos napautang naman ako ni Kalinga Prab, sapat na yon at ipauubaya ko na doon sa talagang mga taong walang kakayahan. At hindi ako nagpapaka-ipokrito. Kailangan ko ng pera, pero hindi ko tatanggapin kung kaya ko namang magtrabaho. Sa bagay, hindi naman ako si Joseph Sangrio, ako si aka Ecclesiastico. Hindi ako manlilin lang ng viewers para lang makautang o para lang pautangin. At hindi ako magpapaawa para may mga mag-sponsors sa bahay na gusto ko. At hindi naman lahat tulad mo na ganid na lahat ng oportunidad basta may perang involved, susunggaban mo. At kahit pera na para sa beneficiary na mapapakinabangan nila, gagawa ka pa ng paraan para magkaroon ka pa ng kaparte. Sisiguraduhin mong hindi ka lugi. Kahit naman kayo nasa sitwasyon ko, tatanggapin nyo yung time na yon. Tatanggapin nyo yun. Ayan, nagpapaawa na naman siya at talagang nandadamay ka pa para lang intindihin ka. Diyan magaling si Jose, ang magpaawa at manloko. Abay, tatanggapin mo talaga. Bakit pa kayo gagawa ng script at palalabasin ninyong bigay ni Kalinga Prab pero utang naman? So ano ang ibig sabihin nun? Di ba nanlin lang kayo? Nanling lang ka nga para magka-sponsor ka tapos di mo tatanggapin. Nagpaawa ka nga sa pamamagitan ng panlilinlang. Abay, tatanggapin mo talaga. Okay, tuloy tayo. Total, kumikita ka na at may sweldo ka na kay Kalinga Prab. Tapos gumagawa ka pa ng charity vlogging. Tapos ang lakas-lakas pa ng katawan mo para magtrabaho. Bakit hindi mo na lang kaya ibinigay yung mga binibigay ng sponsors sa ibang tao na Bakit ko ibibigay ay para sa akin nga yun? ay hindi mo talaga ibibigay dahil pagdating sa pera, kitang-kita naman BJ na lahat ng oportunidad na makakakuha ka ng pera, talagang susunggaban mo yun. Time kasi talaga, given na malaki ang pangangailangan ko, tinatapos pa lang yung bahay eh. Hindi pa natatapos yung bahay. Ito ang problema sa mga katulad ni BJ, yung gumagastos ng higit sa kanilang kakayanan. Bakit ka magpapagawa ng isang bahay na wala kang kasiguraduhan na matatapos mo? Tapos, magpapaawa ka, aasa ka sa mga bigay ng sponsors. To the extent, nagagawa pa kayo ng script para linlangin ng tao para mapukaw nyo ang puso ng mga generous sponsors at maawa sa inyo. Hindi masamang umutang, pero kapag umutang kayo, alamin ninyo yung kakayanan ninyo na magbayad. At lalong wag kayong gagawa ng script para lang kaawaan ng sponsors at bigyan kayo. At yung mga parinig katulad nung masakit yung likod, o di syempre bibigyan nga kayo ng upuan ng mga generous na sponsor. Tapos magpaparinig ng tipong mambagal ng aking laptop. So syempre magpapadala yung mga generous na sponsor. Iyon yung mga bagay na paawa para lang mabigyan at magkaroon ka ng isang bagay na hindi mo pinaghirapan. Iyan si Joseph Sangrio. 100,000 nga, inutang ko pa, hindi pa nga yun bigay. Dito na tayo magtatapos at itatanong ulit natin yung tanong natin sa thumbnail. Kaninong idea ang script? Bakit kinakailangan nyo pang linlangin ang mga viewers ninyo para lang maawa sa iyo at maging beneficiary ka ng Kalingap? Muli ang tanong natin, si Kalingap ba ang may idea ng panlilinlang
o galing kay Jose ang idea na para mapautang gumawa ng script and deceive the viewers and their followers? Tinanong ko na si Jose sa comment section pero wala siyang sagot. Sana makarating to kay Kalingap Rab o sa mga Kalingap partners para sakaling mabigyan tayo ng kalinawan at magpaliwanag sila bakit kinakailangan pang magpaawa si Jose at linlangin nila ang kanilang viewers. Hanggang dito na lang muna tayo. Paalala lang sa lahat, ingatan ang inyong perang pinaghirapan dahil hindi sa lahat ng panahon ay malakas tayo. Magtira palagi sa sarili at huwag asahan na ang mga tinulungan natin ay tutulong din sa atin pag tayo naman ang nangailangan. Hindi masamang tumulong, iyan ay isang katangian na kahanga-hanga, pero maging matalino sa pagtulong. This is Ecclesiastico. Thank you for listening. Take care and God bless.